Sobrang good news to. Sa wakas na sample na. Katotohanan, mangingibabaw talaga, ebidensya nilabas na. Ayan. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas Balita TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas Balita TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ito ang nakakagulat, viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang matapos magpadala ng liham ang Presidential Communications Office sa tanggapan ng Net25 upang hilingin na tanggalin sa Malacanang bet ang nag-isang magaling na reporter na siyang nagbulabog ng lahat ng di umano'y kabulastugan ng kasalukuyang gobyerno ngayon na pinamumunuan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. At sa lahat di umano'y kasinungalingan ng Malacanang spokesperson na walang iba kundi si Atty. Claire Castro at ang magaling na reporter na iyon ay walang iba kundi si Eden Santos ng Net25. Idinahilan umano ng PCO sa liham ang ani ay paglabag umano ng coverage protocol ni Eden Santos na lapitan si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa isang event sa Tarlac. Ayon sa ilan na itinalagang mamamahayag na palasyo na hindi mabigat na dahilan umano ang paglabag ng coverage protocol para alisin ng isang reporter maliban kung siya ay pinag-iinitan ng mga officials. At grabe naman para yun lang is ipatatanggal na agad. Huwag naman ganun. Diba? Parang napakasobra naman yung ganun. Senatorial-elect Rodante Marcoleta binasag na ang katahimikan at matapang na nagsalita na sa publiko at sinampal ng katotohanan di man pinangalanan ni tila nasapol sa kahihiyan at katotohanan ng di umano'y kasinungalingan ng Presidential Communications Office ni Marcos Jr. at ang spokesperson ng Malacanang na si Atty. Claire Castro. Ayan pero talaga, ibang-iba talaga si Marcoleta, no? Talagang kahit doon sa programa niya, kasi di ba may programa siya, di ba? Kahit saan mo siya dalhin, no? Mapakongreso, mapasadya sa television, yung programa niya dyan. At eto, hindi pa natin nakikita yung gagawin niyang action sa Senado, pero eto parang nararamdaman na natin kung ano talaga yung magiging ano dyan kung ano talaga ang ilalabas ni Senator Marcoleta dyan. Diba? Kaya kita natin yung kapasidad niya talagang hindi katulad ng iba, 'di ba? Yung may mga programa na nagtatanggol sa mga tao, ganto-ganto, pero kahit kailan yung mga hindi kayang kalabanin, hindi kayang sitahin. Diba? Pero iba talaga iba talaga si Senator Marcoleta Iba yung karakas niya, talagang sasagasaan ka talaga niya kapag alam niyang mali ka. 'Di ba? Wala siyang pinipili. 'Yun ang matindi ron. At mga Kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga Kapinas, matatanan nilang beses na nag-trending sa mundo ng social media ang palitan ng tanong at sagot nila Eden Santos at PCO Officer Atty. Claire Castro sa mga press briefing na palasyo at ilang beses din halos hindi makasagot at huli sa sariling bibig ang di umano'y makasinungalingan ni Claire Castro. Matapos na nasabing pagpapatanggal kay Eden Santos ay agad na umalma umano ang Net25 sa hirit ng PCO. Pagmasang mabuti, ito lang ba ang dahilan? Kaya't ipinatanggal o pinatatanggal na kaagad na palace reporter si Eden Santos. Alam ng marami sa ating mga kababayan na ayaw ninyo kay Eden Santos dahil sa kanya makatanungan na siyang hindi umano nasasagot na wala sa hulog ng iyong spokesperson na si Atty. Claire Castro. Kaya't buwelta pa na marami sa ating mga kababayan na tila ito ang inyong nahanap na butas upang mawala ng tinig sa inyong mga lalamunan. Kaya't buwelta tanong pa ng taong bayan, ay bawal ba ang biglaang ambush interview kasi dapat memorize sa magiging sagot ni Marcos Jr.? Hindi ba't nakakatawa dahil lamang sa video na iyon? Hindi talaga, hindi naman tama yun. Kumbaga parang sinasabi natin dito, bawal ba ang ambush interview sa isang politiko? Hindi naman talaga mawawala kahit sa artista nagkakaroon ng ambush interview No? Ngayon, kung talagang magaling ka talaga sumagot, kahit saan ka abutan ng mga reporter, may isasagot ka talaga. 'Di ba? Hindi yung parang hindi yung parang matutulala ka, mawawalan ka ng sagot.
'Di ba? Mas maganda kasi kung hindi scripted yung sinasagot mo, yung hindi na pa-practice. Kasi mas makatotohanan yung ganun eh. O para sa akin, siguro wala namang mali doon. 'Di ba? Syempre, isang reporter talaga, bilang isang reporter, ganun naman talaga yung ginagawa nila. Talagang minsan magi-interview sila na magugulat ka na lang, bigla silang darating diyan, lalo na syempre, kilala ka. 'Di ba? Talagang usap-usapan ka. So, maaaring kahit sino makakita sa'yo, is bigla ka na lang i-interviewin. So, kailangan, alam mo na sa isip mo yun. At may nakahanda ka na talagang isasagot sa kanila kung ano man yung itanong nila sa'yo. Diba? Depende na lang talaga kung meron talagang iiwasan na tanong, no, iiwasang sagutin dun sa tanong, yun. Yun siguro, magagalit ka, maiinis ka. Ayun ang ano dun. Ay tatanggalin na kaagad ang nasabing reporter ng Net25 ni si Eden Santos. Alam na ng taong bayan na matagal ang pag-iinitan ng Malacanang reporter na ito, lalong-lalo na itong si Atty. Claire Castro. Ang malaking tanong na violate ba talaga ang protokolo, baka naman gusto nyo lang talagang matanggal ang tinik sa inyong mga lalamunan yung naglabas ka ng larawan na nakikipagkaibigan ka kay Miss Eden Santos, tapos pinagpaplanuhan ka na palang matagal. Matapos nga lumabas sa balitang ito ay umani agad ang samot-sari comment at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, Honorable Senator Idol Marcoleta, ipagtanggol niyo si Madam Eden Santos. Salamat, God bless. Siya po isa sa mga media reporter na hindi bias, Madam. God bless, ingat po. Para sa akin, kung gano'n lang yung katwiran, yung rason para tanggalin siya is napakababaw naman ng bagay na yun. Kaya nga yung sinasabi kanina ni Pinas Balita, na depende na lang yan kung ikaw talaga ay pinag-iinitan. Diba gano'n naman talaga kahit sa trabaho eh. No, kung pinag-iinitan ka talaga kahit na wala kang ginagawa, is meron kang ginagawang masama. Ganun yun eh. Talagang gusto talaga nila is matanggal ka sa trabaho. O kaya kung ginagawa mo ng maayos ang trabaho mo, is pinapasama nila yun. Ganun naman talaga yun. So para sa akin, no, hindi grounds yun para tanggalin siya kung meron mang siyang ginawa na ambush interview or what, or kahit na anuman, di ba, syempre bilang reporter, trabaho niya yun eh. Di ba, trabaho niya yun. Oo. Congrats po Eden sa tapang mo at sa katinuan ng pag-iisip mo. Ikaw lang ang tunay na makipaglaban sa mga kasinungalingan. God will protect you and save. Kaya nga nakakatuwa, merong mga ganito, di ba? Merong mga media na ganito. Kaya tuloy yung ibang media, syempre natatakot. Diba, natatakot sila na gumawa ng ganyan. Kaya ang nangyayari kasi sa kanila ngayon, parang napapagsabihan silang bias media, yung mainstream, diba? Dahil nga iniiwasan nila yung ganito. Diba? Iniiwasan nila na magkaroon ng ganitong klaseng gusot. Hindi katulad ng mga ganito talaga is yung matatapang. Ito yung mga kailangan talaga natin sa media eh. No? Kaso nga lang, kung gumagawa man sila ng ganyan, is nagiging unfair sa kanila. Diba? Kaya talaga nawawala sila, nababawasan sila. Minsan kahit gusto nilang magsalita, gusto nilang magtanong ng gusto nila itanong, hindi nila magawa. Kailangan puro goods lang. Puro goods lang yung itatanong nila, yung sasabihin nila. Diba? Kaya yung mga tao ngayon, parang nawawala ng tiwala sa mainstream. Hindi ko pasensya na sa mainstream. Ha? Diba? Kasi ang mga tao nakikinig dyan talaga. Lahat naman tayo nanonood ng balita eh. Diba, nanonood tayo, ganito, ganyan. Para mas pagkatiwalaan ka, kailangan maging transparent lahat ng binabalita mo. Kaya ang nangyayari ngayon, yung karamihan ng mga tao is nakikinig na sa social media para maging balanse. Kasi kung puro doon lang sila makikinig, alam natin, nagkakaroon ng one-sided kasi doon eh. Hindi katulad sa social media, pag namasyal-masyal tayo, is nababalanse yung pag-iisip natin. Diba? Nalalaman natin talaga kung ano yung karugtong nung sinasabi dun sa kabila. Go, Miss Eden. Huwag kang matakot. Basta sa katotohanan ka lang. Suportado ka ng bayan. Naku, Manang Claire, number 1 kang sinungaling. Ayaw mo malaman ng taong bayan ang katotohanan. Puro yabang lang naman ang sinasabi niyang si Clara. At palayasin niyo yan. Wala naman tayong magagawa kasi dyan. Kasi syempre spokesperson yan.
Kahit na bali-balik ta rin ang balat niyan, syempre, trabaho niya yan. Hindi siya pwedeng di ba? Alam natin yan. Sa palasyo, nadadamay lang kayo sa kapalpakan niyang si Castro. Mga reporter dyan, sana ganyan din kayo katapang at totoo tulad ni Madam Eden Santos. Yes! Suportado ka ng bayan, naku man ng Claire. Yes, para magbalik ang tiwala ng mga tao sa media, di ba? Number 1 kang sinungaling, ayaw mo malaman ng taong bayan ang katotohanan. Puro yabang lang naman ang sinasabi niyang si Clara at palayasin niyo yan sa palasyo. Nadadamay lang kayo sa kapalpakan niyang si Hindi nila palalayasin niya, kailangan nila yan. Castro. Mga reporter dyan, sana ganyan din kayo katapang at totoo tulad ni Madam Eden Santos. Maging totoo kayo sa trabaho nyo, kaya nga yan ang kinuha nyo, di ba? Ang balita, ang totoo at alamin ang katotohanan. Ang good job, Miss Eden Santos. Yun naman ang dapat Go, sa balita. Eden, isa kang matalinong reporter at matapang. Yan ang need ng Pilipinas. Nag-iisa ka lang sa malakas ang loob na magtanong ng may kabuluhan, nasusuplak sa kabubuhan. At iba kasing mga reporter, kontrolado yung sagot nila no? Parang limitado. Kaya sinasabi ko nga kanina, kailangan natin ng mga ganitong klaseng reporter. Scripted na news si Attorney Claire and Ito po bang impeachment kay VP Ayun, Duterte? syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Mr. Real Talker. Syempre supportahan natin yan si Mr. Real Talker. Pagpatuloy natin. Ito po ba ang proxy battle para She's still the number one in all the surveys that I've seen in the last 3 weeks. She's still the number one leading candidate. Tama. The last one nakita ko 35% siya. At nandun si Bong at Bongo at 14%. So kung tanggalin mo yung Bongo at tanggalin mo yung Bongo factor dun, that's about 49%. So Aba, talagang nakikita, sinusubaybayan ni Senator Migs, talaga si VP Sara sa mga survey is talaga naman talagang nangingibabaw. Di ba? Ayun yung mga nagpapakaba sa mga kalaban ni VP Sara, kaya gustong-gusto talaga nila ma-impeach yan. Huwag mo naman masyadong ilantad Senator Migs. Baka lalo silang kabahan. siyempre hindi naman yung boboto kay Bongo, boboto kay Sara din yun. So kung tanggalin mo yung numero ni Bongo, siya pa rin ang majority candidate o magiging number 1 candidate. So yeah, some people, that's what they look at. They're looking at it as a race to remove her from office. And once impeached, she will be banned from running for public office. So Yun eh. Di ba? Tama si Mig Subiri. Gustong-gusto talaga nilang ma-impeach si VP Inday kasi they know, di ba, marami pa rin sumusuporta kay VP Inday at gusto pa rin ng majority of the Filipino na ang next na maging presidente si VP Inday Sara. Yan, di ba? Alam ng Senado, alam ni Senator Migs, di ba, yung tunay na dahilan kung bakit gusto ma-impeach si VP Sara. Di ba? Palakpakan natin si Senator Migs. Nalalaman nila kung ano talaga yung tunay na dahilan. Si VP Sara, kung gusto talagang ma-impeach ng mga tao yan, no, kasi madalas ginagamit nung mga gustong magpa-impeach kay VP Sara, mga taong bayan. Diba? Dinadamay nila sa kalokohan nila yung taong bayan. Pero yung taong bayan, hindi naman nagsasalita laban kay VP Sara. Diba? Kung meron man, syempre alam na natin yan, hindi naman mawawala yung kaliwa-kaliwa eh. Diba? Pero, kita nyo naman, yung survey ang nagpapatunay na may tiwala pa rin yung taong bayan kay VP Sara. Ngayon, kung naniniwala yung mga tao na si VP Sara ay mandurugas, magnanakaw, kurakot, hindi para maging 35% ang survey ni VP Sara. Diba? Dapat yan 0 o 1% lang. Bakit 35%? Diba? Ganun siya, tapos 35% siya yung number 1. Ang ibig sabihin yan, hindi yung mga tao ang humihiling para ma-impeach siya. Ang humihiling para ma-impeach siya, yung mga tao na natatakot na maupo siya kasi baka maapektuhan sila pag siya yung naging presidente. Yun. Yun ang totoo. Kaya nga, di ba? Kumbaga hindi na sila mapakali. Di ba?
pinupush na nila yung impeachment, kung ano-anong mga pinagagagawa na nila. Nag-file na naman sila ng kaso sa ombuds. Kaya natatawa na ako mga lods, kasi si VP Inday Sara, walang ka-effort, gustong-gusto siya ng mga tao. Yun, natating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas Balita TV at syempre natunghayan natin ang boses na yun ng video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Mr. Will Talker. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.